Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, babur rabi ng Kitabul Muamalat. Firrahni, yung rahan, yung pagsasanla. Yung pagsasanla. So meron itong dalawang usapin. Ma'nahu wa adillatu masyru'iyatihi, ang kahulugan nito at ang mga dalil sa pagsasabatas dito. Pangalawa, al-ahkamu al-muta'allikatu bihi, ang mga hukom na may kinalaman dito. So may lang itong usapin, sarahan o pagsasanla. Kasi simple lang naman ito. Liban na lamang syempre na kung ito ay mahaluan ng riba. Dahil nga yung mga tao, matalino yung mga tao nakaisip sila ng iba't ibang paraan. Paano nila mababaluktot yung mga transaksyon na magbumukha itong hindi riba, pero meron talagang riba. Katulad nga doon sa inatalakay na natin yung Bay'ul Ina, na technically peking sanla ang kinalalabasan. Nangrahan nga para itong utang, pero meron itong garantiya na ikaw ay magbabayad. Yun na yung bagay na sinasanla mo. Nandun nga sa unang usapin, ma'nahu wa adillatu masyru'iyatihi, ang kahulugan nito at ang dalil ng pagsasabatas dito, arrahnu ja'lu aynin maliyah, wathikatu bidainin. Ito daw yung kumbaga, pagdulot mo ng isang bagay ay kumbaga patunay sa utang. Patunay na ikaw ay may utang. Na maaring mangyayari ito kasi kumbaga kung sa pagitan ng dalawang tao ay merong kasulatan sa utang nila sa isa't isa, pwede. Pero kung walang kasulatan, pwede rin naman. Pero kung merong rahan, merong sanla, pwede rin naman. So ito na nga yung tinutukoy nga dito. Yung baga, patunay o wathikatun bidainin. Kumbaga, pagpapatibay na merong utang. وَيُسْتَوْفَى مِنْهَا أَوْ مِنْ ثَمَنِهَا. Na ito raw utang na ito, kumbaga ay pinagtitibay ng sanla na ito at maaari itong makuha mula sa halaga nito ida ta'addara al-wafa, kapag hindi makapagbayad ang may utang. So pwedeng mangyayari nga ng layunin nung sanla na yon ay ibebenta ito nung pinagkautangan para mabawi niya yung kanyang halaga na pinautang. Na sa ganitong kahulugan, mauunawaan natin, ideally, ang isasanla, mas malaki ang halaga kaysa sa halaga ng uutangin mo. Yun nga, kasi kung magsasanla ka ng bagay na walang halaga, di ba? Anong saysay? Halimbawa niyan, utang ako kay Yasin. Yasin, pautang ako. Sasanla ko na itong lapis. Lapis. 1,000. Sasanla ko itong lapis sa halaga 1,000. Hindi ko na talaga ito babalikan. Kumbaga, magkano lang ba yung lapis? 10 piso. Utang ko 1,000. Kumbaga. So, mas mapagtitibay, kumbaga, at syempre, proteksyon sa pinagsanlaan kung ang isasanla ay bagay na may halaga o ang halaga nito ay mas malaki kaysa doon sa inutang na halaga. Nang rahan nga technically ay utang. At ang bagay na iniiwan doon sa pinagsanlaan ay garantiya na siya nga ay pinagkautangan. Na meron siyang sisingilin o kung hindi siya babayaran, yun nga, pwede itong mailit o marimata o magagamit niya na kanyang ibebenta o papakinabangan na lang niya bilang kapalit doon sa inutang. Kasi pwede naman mangyayari, di ba, na yung kawalan ng kakayanan ng nangutang na magbayad ay pwedeng
in bad faith, kumbaga sa legal na terminolohiya, o in good faith. Bad faith, ibig ko sabihin, tumakas o biglang nawala, hindi na nagbayad ng utang, o yung naiwan sa iyo na bagay na may halaga, magiging sa iyo na yun. Kung gusto mo ibenta mo, kung gusto mo pakinabangan mo, hindi ka nalugi sa iyong pagpapautang. O kung in good faith naman, sabihin niya talaga, wala talaga akong pambayad eh. Gusto mo sa iyo na lang yan, yung sinanla ko sa iyo. Ganon. So, pwede rin naman mangyari ang ganon, inshallah. At anyway, may mga ahkam pa, matatalakay pa yun sa mga ahkam, yung iba pang mga usapin na may kinalaman dito. Doon nga Suratul Baqarah, verse 273, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbuda. Kung kayo ay nasa paglalakbay at hindi kayo makatagpo ng tagalista o tagasulat, nagagawa ng kasulatan na kayo ay may utang sa isa't isa. So, anong ibig sabihin nito? Kasi bakit kailangan pa ng ibang tagasulat? Pwede naman na kayong dalawa na lang gumawa ng kasulatan, di ba? Sa tinutukoy dito, siya ay magsusulat at the same time magiging saksi, witness na meron ng pagkakautang. Dahil nga kung walang ganoon, kasi ang tinukoy kasi dito safar, paglalakbay. So yung tao na uutangan mo, maaring hindi mo talaga siya kilala o maaring malayo ka sa kanya. So bilang garantiya, nababalikan mo siya at babayaran mo, eto na yun, rihanun makbuda. So magsanla ka ng anumang isasanla na pangahawakan ng tao na inutangan mo. Nababalik ka at magbabayad ka sa kanya. وَالتَّقْيِيدُ بِالسَّفَرِ فِي الْآيَةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ. So dito daw yung pagkakabanggit dito ng kumbaga sa safar, sa aya na ito, nung tinalakay namin ito yung pagkakapaliwanag na kumbaga sa paglalakbay, yung utangan mo pwedeng hindi mo kakilala, kaya kailangan talaga mayroong kasulatan. At mayroong ibang tao na pwedeng magwi-witness sa inyong dalawa. So dito nga na hindi raw limitado ang kahulugan ng salitang paglalakbay dito. So hindi lang doon sa usapin ng pag-alis mo sa lugar nyo o kaya mangungutang ka doon sa lugar na kung saan ka tumigil. Kasi syempre, kung sinasabi rito na love mafhuma lahu, wala itong specific na tinutukoy na kumbaga limitadong kahulugan. So ibig sabihin, anumang bagay na may kinalaman sa paglalakbay na may involve dito ang pangungutang mo o pagsasanla mo, ito ang dalil sa pagiging masyru'iya nito. So ano yung mga posibleng magiging dahilan na kailangan mong mangutang habang ikaw ay naglalakbay? O naubusan ka ng pera, wala kang pamasahe pa uwi. O punta kang Maynila, may nakita ka doon brother, sabi mo pautangin ka. Sa halip na mamamalimos ka, di ba? Mas mainam na may mangutang ka. Sabi mo doon sa brother, doon sa Maranao, isanla ko na lang to sa'yo, tapos babalikan kita inshallah pag makauwi ako. Padalang kita Gcash, gano'n, ibawa o ano pa man. So pwede. Okay, ninakawan ka, pwede. So, yun yung tinutukoy dito kung bakit safar. Ngayon, hindi rin limitado, kumbaga, hindi lang limitado sa paglalakbay ang pagsasanla. Kahit hindi ka naglalakbay, yun din yung isang kahulugan dito. Kahit hindi ka naglalakbay, pwede kang magsanla. Gayun din, lidalalatis sunnati ala masyru'iyatihi fil hadar. Nga. Bagaman nababanggit sa aya na ito ang safar, sa sunnah, nagsanlaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung mga sahaba at iba pang mga tao sa paligid nila kahit hindi naman sila naglalakbay. Halimbawa niya sa iniulat ni Aisha radhiyallahu anha, iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyin ila ajalin. Bumili daw
si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang Hudyo ng pagkain. Nababayaran niya sa ibang panahon. Kumbaga utang din ang kahulugan nito. Utang ang kumbaga kalalabasan nito. Warahanahu dar'an min hadidin. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isinanla niya doon sa Hudyo yung kanyang panangga na gawa sa bakal na patunay na magbabayad siya kalaunan, insyaAllah, na natupad nga rin naman, syempre, kasi kumbaga patunay ito na pwede kang at patunay nga ito na pwede kang magsanla kahit hindi ka naglalakbay. So ngayon dito sa pangalawang usapin, kasi may kli lang naman itong usapin ng rahan, alhamdulillah, al-ahkamul muta'alliqatu bihi, mga usapin na may kinalaman dito. Una, sa meron lang 6 na tinutukoy dito. La yasuh rahnun ma la yajuzu bay'ahu kal waqfi wal kalb. Hindi pinahintulutan na isasanla mo ang anumang bagay na hindi naman pwedeng ibenta. Isasanla mo ang anumang bagay na hindi naman pwedeng ibenta. Katulad ng waqf. Yung waqf nga, kumbaga anumang bagay na idinonate para sa Islam, para sa kapakanan ng relihiyon. Bawa merong lupa, ibinigay sa iyo bilang waqf. Ang lupa na yon hindi nagiging sa iyo. Ito'y nasa pamamahala mo lang. Technically, hindi mo pwedeng ang ibenta, therefore, hindi mo rin pwedeng isasanla. Kasi waqf yun eh. Yun ang pangunahin. Matatalakay pa yun dito, inshallah, yung waqf. Yung aso, bawal ibenta yung aso, bawal din isanla yung aso. Li'annahu la yumkinu ika'ud-dain minhu. So, dahil ang mga bagay nito, hindi maaring, kumbaga, ipagbabayad ng utang. Kasi kapag ipinambayad mo sa utang mo, kumbaga sanla, di ba? Kung ipapambayad mo sa utang mo yung lote na idinonate para sa waqf, gagawing masjid, gagawing madrasa, gagawing Islamic center, di nagbenta ka ng waqf na ipinagbabawal na pagbebenta. Wala rahna malayamlik, at gain din, halimbawa nga doon sa waqf. Hindi mo nga ito pag-aari, aslan, originally. So hindi mo rin talaga ito pwedeng ibebenta o isasanla. Ganoon. Pangalawa, wa yushtarat ma'rifatu qadri rahan wa jinsuhu wa sifatuhu. Kapag magsasanlaan kayo, dapat tukoy. Ano ba ang halaga ng isinasanla? Ano bang uri ito? Ano bang katangian nito? So yung katina nga, di ba? Mangutang ako kay Yasin 1,000. Meron akong isasanla. Lapis. Ito, sasanla ko, lapis. Pautangin mo 1,000 ha. Papayag ka ba? Ha? Papayag ka sa sanla ko, lapis? Ha? Ito halimbawa. Hindi ka papayag, di ba? Sabi mo, iba na lang. Sige, sabi ko, eto na lang cellphone, sige. Di pumayag ka. Tapos natukoy kung anong halaga ng cellphone. 20,000 cellphone, halimbawa. Tapos, anong uri ito? Yan, Samsung. Tapos, anong katangian ito? Ganito, ganyan. So, dapat malinaw. Dapat malinaw, inshallah. Kasi hindi yung kumbaga, nagkasundo na kayo sa halaga, tapos yung isasanla pala niya, hindi ka tanggap-tanggap doon sa pagsasanlaan. So, dapat malinaw, inshallah. Pangatlo, an yakuna rahin jaizut tasarruf malikan lil marhuni aw ma'dunan lahu fihi. Yung magsasanla, dapat pinahintulutan siya na makipagtransaksyon sa pagsasanla. Pag-aari niya, ang anumang isasanla, o kung hindi man niya pag-aari, halimbawa na pag-utusan siya na magsanla, o kaya pinahiram sa kanya yung isasanla at pinahintulutan siya na magsanla, so pwede, insyaAllah. Pwede, insyaAllah. Pang-apat, at dito nagkakaroon ng maraming paglabag sa pagsasanla, laysa lirrahini at tasarrufu firrahni bigayri rida al-murtahin. Yung nagsasanla daw, o yung pinagsanlaan, hindi niya pwedeng gagamitin
yung isinanla sa kanya. Baliktad pala. Yung nagsanla, yung ito muna yung tinutukoy, yung nagsanla, hindi niya pwedeng gagamitin yung isinanla niyang bagay nang hindi pinapahintulutan ng pinagsanlaan. Kasi di ba, sasanla ko yung cellphone, tapos sabihin ko sa iyo, Yasin, paggamit mo na nga ng cellphone mo. So, kailangan papayag ka muna na maggamit ko yung cellphone mo. Ako yung nagsanla. Wala yamlikul murtahin, dalika bigayri rida arrahin. At ganyan din, hindi ito magiging pag-aari. Yung cellphone na sinanla ko, hindi magiging pag-aari ng pinagsanlaan nang hindi ko pinapayagan. So, dapat nga merong di ba, may tukoy na panahon, ano pang mga kondisyon para masabi na magiging pag-aari na yung sinanla doon na magiging pag-aari na ng pinagsanlaan ng anumang isinanla. Dapat may mga kondisyon na malinaw. So hindi pwedeng basta-basta lang itong aangkinin ng pinagsanlaan. Lalong-lalo na kung merong malaking halaga yung isinanla. Cellphone, di ba? Halaga niya 20,000. Tapos bagong-bago pa siya, isang buwan lang nagamit. 20,000 yung cellphone. Isinanla ng 1,000. Ngayon sasabihin mo kinabukasan, huwag mo na ibalik yung 1,000 akin na tong cellphone mo. Hindi pwede. Hindi pwede. Panlima, ito rin, kasama sa mga violation, ito pala yung madalas na nangyayari. La yajuzu lil murtahin al intifa'u birrahni. Hindi pinahintulutan sa pinagsanlaan na pakinabangan yung isinanla. Bag sinanla ko nga yung cellphone ko, hindi pwedeng gagamitin ito ng pinagsanlaan. Illa an yakuna ar-rahnu markuban aw mahluban fayajuzu lahu an yarkabal markub aw yahlibul mahlub ida anfaqa alayhi. So hindi pinahintulutan para sa pinagsanlaan na pakinabangan ng anumang isinanla sa kanya. Liban na lamang kung ang isinanla ay sinasakyan o ginagatasan. Ang tinutukoy dito actually hayop. Hayop. Diba sinanla, kabayo, pwede niya itong sakyan. O sinanla, kambing na nagagatasan o baka na nagagatasan, pwede niya yung gatasan. Kasi, maaring magkasakit din yung yung hayop na isinanla. Kung hindi ito gagamitin. Diba, kabayo, isinanla sa'yo, tapos nandun lang siya sa kwadra. Malulungkot yun, kumbaga, yung ginagatasan, di ba, hindi siya ginagatasan, baka magkasakit pa yun. So, sa ganitong pagkakataon, pwede siyang gamitin. Pwede siyang sakyan yung kabayo, halimbawa, at pwedeng gatasan yung baka. Sa kondisyon na yung pinagsanlaan, tutustusan niya rin yung hayop na yun sa kanyang pangangailangan. Papakainin niya yun, papainumin, bibigyan ng tirahan at iba pa. Siyempre, habang nandun sa kanya yung sanla, pangangalagaan niya ito. Na hindi niya ito pababayaan, inshallah. Nakatulad nga nababanggit dito sa pang-anim. Al-marhunu amanatun fi yadil murtahin. Ang isinanla daw ay amana. Ito ay ipinagkakatiwala kapag ito ay habang ito ay nasa kamay o nasa possession ng pinagsanlaan. Ibig sabihin, pangangalagaan niya ang anumang isinanla sa kanya. La yadminuhu illa bitta'addi. Na, kumbaga, marapat niya itong pangalagaan at hindi ito malalabag. Faida halal dain alladhi bihi ruhina wajaba alal madini sadaduhu. Kapag nabayaran na ang utang na dahil dito ay isinanla, ang isinanla ay obligado sa kanya na pinagsanlaan na ibalik din ang isinanla sa kanya. Fa inimtanaa ajbarahu al-hakim. At kapag hindi niya ibinalik yung isinanla sa kanya, pwede siyang pilitin ng pinuno ng mga Muslim na ibalik ang isinanla. Hindi siya nga basta-bastang mangiilit o mangreremata ng anumang isinanla sa kanya. Kaya nga, bago pa man magkaroon ng sanlaan, merong malinaw na kondisyon.
Kasi pwede magkakaroon ng interest yung pinagsanlaan nga doon sa sinanla. Katulad yung sample natin kanina. Isasanla ko yung cellphone ko, halagang 20 mil yung cellphone. Isang buwan ko lang nagamit. Tapos ang kinuha ko sa 1,000 lang. Tapos sabihin mo sa akin ngayon, wag mo na balik yung 1,000 mo, akin na lang tong cellphone mo. So hindi pwede. Hindi pwede. So lahat dapat malinaw. Ultimo sa pagsasanla. Fainimtanaa habasahu. Kung hindi nga ito magbabayad pa rin, pwede siyang ipakulong ng pinuno. Wa azzarahu. At pwede rin magpataw sa kanya ng anumang parusa na ta'zir. Naalala niyo yung ta'zir? Di ba yung hudud? Mga parusa na tukoy ang parusa. Sa Quran at Sunnah. Putol kamay sa magnanakaw, latigo sa chismoso, pagbabato hanggang mamatay sa nagzina na nakaranas ng pag-aasawa o may asawa. Yun yung hudud yun. Yung ta'zir na tinutukoy dito, depende sa laki ng kaso, pwede magdidesisyon yung pinuno ng matindi o magaan na parusa para sa kanya. So, yun yung ibig sabihin ng ta'zir. Kung ihahambing sa hudud. Hatta yuwafi ma alayhi min ad-dain. Hanggang sa maibalik niya ang kung anumang dain. So, binanggit pala dito yung dain. So, ganoon din pala yung yung nagsanla. So, meron din siya pananagutan. Meron din siyang pananagutan. Aw yabi arrahan. O pwede rin nilang, kung mapagkasanduan nila, ibebenta yung isinanla. O yusaddadu min kimatihi. At yung halaga ng pinagbentahan, ibibigay doon sa pinagsanlaan para mabawi niya yung kanyang pera na ipinautang doon sa nagsanla kung ayaw naman din magbayad ng utang nung nagsanla. So dito nga, hindi basta-bastang maiilit o mareremata yung isinanla. So merong mga kondisyon. Diba? So pinoprotektahan pareho yung pinagsanlaan at yung nagsanla na hindi magkakaroon ng panlalamang o panlilinlang. Kaya nga mahalaga itong mga ganitong kaalaman, alhamdulillah. Kasi kung yung tao lang, maraming pwedeng magiging paraan ng tao na lolokohin niya yung kapwa niya. O mapapangatwiranan ang isang kawalan ng katarungan. Lalong-lalo na sa ganitong mga usapin. Kaya dito, alhamdulillah, dito nga sa pang-anim, napakalinaw. Kumbaga, malaking bahagi ng usapin sa amana ng isinanla. Na hindi ito pwedeng pababayaan ng pinagsanlaan. Ulitin natin La yudminuhu illa bit-ta'addi. So wala siyang pananagutan liban na lang kung halimbawa magkaroon ng pagnanakaw o yung ta'addi na tinatawag, yung persahan na kinuha sa kanya, o kaya kasi maaring magkakaroon ng yung tinatawag sa batas na yung force of nature, o nagkasunog, yung sinasadya, nagbaha, bumagyo, nasira yung isinanla. So sa ganoong pagkakataon, maaring walang liability o walang pananagutan yung pinagsanlaan na nasira ang isinanla sa kanya. Laptop, cellphone, ano pa man, maring wala na siyang pananagutan. Pero nga, sa ganung pagkakataon din, syempre, yung pera na isinanla yung bagay na yun sa kanya, di ba? 1,000 halimbawa, hindi niya na rin mababawi doon sa nagkautang sa kanya. So pareho rin silang may ang mangyayari, parang magka-share pa rin sila sa risk o sa burden nung pagkawala nung isinanla. Hindi yung pinagsanlaan lang ang magdudusa. Kumbaga. Na kapag natupad na, nabayaran na yung utang, na dito ay nagkaroon ng sanla, wajaba alal madini sadaduhu. Na kapag dumating na yung oras nung ang tamang translation pala rito, kapag dumating na ang oras ng pagbabayad ng utang nung nagsanla, so dapat nga siyang magbayad na ng kanyang utang at bawiin na yung kanyang isinanla. Kung hindi siya magbabayad,
yung nagsanla, pipilitin siya ng judge. At kung hindi siya mapilit, pwede siyang ikulong o patawan ng parusa. So yung tinutukoy pala rito talaga din yung tinutukoy talaga din dito yung nagsanla. Pero pwedeng mangyayari nga rin na yung lumalabag yung pinagsanlaan. Yung iilitin na niya yung bagay na isinanla ng walang katarungan. So ganun din, pwede rin siyang magreklamo, pwedeng magreklamo yung nagsanla sa pinuno ng mga Muslim. At yun nga, kung halimbawang wala na nga siya talagang pambayad, kung wala siyang pambayad, hatta yuwafi ma alayhi min ad-dain, kung hanggang sa, kumbaga, papatawan siya ng parusa hanggang sa pumayag siya na bayaran nga ang kanyang utang. O yabiu arrahan. At kung hindi naman pwede ngang ibenta na lang yung isinanla, kaya nga ideally, ang isinanla ay mas malaki ang halaga kaysa doon sa pera na inuutang. Para maproteksyonan din yung pinagsanlaan. Waisaddidu min qimatihi. At mula rito, kapag nabenta na, kung anong nabenta, yun yung pangbabayad, alhamdulillah, doon sa utang. So ganito lang yung yung rahan. Pero syempre hindi na nabanggit dito kung yung rahan magkakaroon ng tubo, 'di ba sa pawn shop? May ganun, magsasanla ka ng ng cellphone, laptop, relo, sing-sing. May tubo 'yun, ilang porsyento 'yun na buwan-buwan. Lingguhan pa nga yata iba, 'di ba? Arawan pa nga yung iba. Arawan may tubo, kaya yung ibang nagsanla sa pawn shop, bumabalik sila sa pawn shop ng madalas para lang bayaran yung tubo, para hindi siya nagko-compound, hindi lalaki. No. Kaya yung iba din, yung magdanakaw, GSM na cellphone, galing sa magdanakaw na cellphone, isinasanlaan nila yun sa pawn shop, tapos wala nang wala nang tubusan yun, hindi na nila tutubusin, talagang benta na yun kumbaga sa kanila. Waliyadu billah. Kaya yung may kasamaan din talaga sa mga yung mga institusyon ng riba na kumbaga pinasok na nila lahat halos Yung yung bangko nagpapautang. Tapos kunwari nagtumatanggap sila ng sanla na kunwari tumutulong sila sa tao pero actually pahirap sila pabigat sila sa mga tao, waliyadu billah. Kaya nga yung solusyon sa kagipitan ng Muslim, yun natalakay natin last week, yung pagpapautang ng walang tubo at ito naman rahan, pagsasanla ng wala ring tubo. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah yung sumunod na kabanata na tungkol na sa salam. Ito na yung salam na kumbaga una mong binibigay yung bayad tapos saka mo nakukunin yung merchandise. Nabanggit ko na ito nung nakaraan, pero merong isang chapter para talaga sa bi'us salam na tinatawag. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.